Pagpasok sa silid tulugan, walang tao. Wala roon si Bea Alonzo. Pero mula sa banyo, may maririnig na tunog ng tubig. Alam ni Ann Curtis na naliligo si Bea Alonzo. Kaya casual siyang umupo sa gilid para maghintay. Hindi nagtagal, lumabas si Bea Alonzo. Nang makita niya si Ann Curtis, hindi siya nagulat. Sa harap niya, pumasok siya sa dressing room. Hindi nagtagal, bihis na siyang lumabas. Dumiretso siya sa study room sa tabi. Sumunod din si Ann Curtis. Dumiretso sa malaking bintana ng study room. Ang pinto na papunta sa kwarto ng kapatid niya ay nakasara ngayon. Tinukso ni Ann Curtis si Bea Alonzo. Madalas ka bang pumuslit dito papunta sa kwarto ng kapatid ko? Narinig iyon ni Bea Alonzo na nakaupo sa likod ng mesa. Nag-angat siya ng tingin sa kanya. May malalim na kahulugan ang ngiti sa gilid ng bibig niya. Ano sa tingin mo? Ngumuso si Ann Curtis. Kahit na engaged na kayo ni Daniel mula pagkabata. Bago kayo ikasal, sana magkaroon kayo ng distansya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nakapatong ang dalawang kamay ni Bea Alonzo sa mesa. Medyo walang magawa. Sa tingin mo ba, ganito ako kadesperada? Puno ng hindi masabing ekspresyon ang mukha ni Ann Curtis. Kung dati, 100% akong sigurado na hindi ka ganyang klaseng tao. Pero ngayon, sa tingin ko ikaw ay puno ng hindi maipaliwanag na ekspresyon ang mukha ni Bea Alonzo. Sige, kung sa tingin mo ay ganyan akong klaseng tao, sa tingin ko, bibigyan kita agad ng pamangkin. Nagmamadaling nagmakaawa si Ann Curtis. Tama na, tama na, tama na. Ako na ang mali. Hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan. Malinis ang puso mo. Ayoko pang maging tita ng maaga. Parang awa mo na. Nang makita ni Ann Curtis si Bea Alonzo na ganoon, napangiti siya nang walang magawa. Sige na, biro lang. Pareho kaming may kontrol ni Daniel. Nakahinga ng maluwag si Ann Curtis. Hindi niya napansin ang kislap ng emosyon sa ilalim ng mga mata ni Bea Alonzo. Nag-usap ang dalawa tungkol sa dahilan ng pagkakasugat ni Bea Alonzo. Magkaibigan sina Bea Alonzo at Ann Curtis mula pagkabata. Pareho nilang alam ang mga maruruming paraan para kumapit sa mayayaman. Ikinwento lahat ni Bea Alonzo kay Ann Curtis. Puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang mukha ni Ann Curtis. Sabi mo, may naglagay ng gamot sa'yo noong gabing iyon. Seryoso ang mukha ni Bea Alonzo. Agad kong napansin ang kakaiba. Kaya humanap ako ng kwarto para manatiling gising. Sinaksak ko ang hita ko. Hindi na kailangang tingnan ang sugat ni Bea Alonzo. Alam ni Ann Curtis na siguradong malalim iyon. Kilala niya ang kaibigan niya mula pagkabata. Naiintindihan din niya kung bakit ginawa iyon ni Bea Alonzo. Kawawa ka naman. Dahil kay Daniel kaya mo ginawa yan sa sarili mo ng ganoon kalupit. Di ba? Hindi kinumpirma o itinanggi ni Bea Alonzo. Nag-angat siya ng tingin. Bahagyang kumunat ang gilid ng bibig. Ayokong makita siyang madismaya. Nang makita iyon ni Ann Curtis, nagpatuloy siya sa pagtatanong. Nahanap na ba ang naglagay ng gamot? Umiling si Bea Alonzo. Walang CCTV sa lugar kung saan ako nilagyan ng gamot. Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Naiinis na tumikim si Ann Curtis. Pinakaayaw niya ang mga maruruming paraang ito. Lalo na kung ang target ay ang kaibigan niya mula pagkabata. Yung mga dumalo sa party na iyon. Na-check na ba lahat? Tumango si Bea Alonzo. Na-check na. Walang nakitang kainahinala. Hinihimas ni Ann Curtis ang baba niya. Matagal na nag-isip bago nagsalita. Hindi kaya maagang umalis. Mabilis niyang itinanggi ang ideyang ito. Ang naglagay ng gamot ay nakatutok kay Bea Alonzo. Kung gayon, hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, hindi siya pwedeng umalis ng maaga. Kinaumagahan, sinadya kong gumising ng kalahating oras ng mas maaga. Pumuslit ako sa kwarto ni Bea Alonzo. Tiningnan ko siya. Siniguradong okay lang si Bea Alonzo. Saka lang ako mapanatag na umalis papunta sa trabaho. Medyo traffic ngayon. Halos sakto akong dumating sa opisina. Pagdating ko pa lang sa opisina, nakita ko ng maraming tao sa tabi ng pwesto ko. Paminsan-minsan ay may maririnig na bulalas ng paghanga. Lumapit ako pero hinaranggan ako ng mga kasamahan sa labas. Hindi talaga ako makapasok. Curious akong nagtanong. Anong nangyayari? Isang babaeng kasamahan ang nakarinig. Lumingon sa akin. Tapos ay nakipagtsismisan sa akin. Daniel, hindi mo pa ba alam? May nagdala ng pagkain para kay Paulo Avellino kanina. Medyo nagulat ako.
Nagdala ng pagkain. Kung nagdala lang ng pagkain, kailangan ba nilang maging ganito ka-excited? Nang sa wakas ay makita ko ang mga pagkaing iyon. Naintindihan ko kung bakit sila nagulat. Isang mesa na puno ng iba't ibang pagkain. Halos sakop na ang buong pwesto ko. Napakarami. Nang makita ko ni Paulo Avellino na dumating, mayabang siyang nagsalita. Daniel, pasensya na ha. Yung lunch na dinala ng fiancé ko. Nasakop na ang pwesto mo. Hi. Sinabihan ko na siyang huwag masyadong gastador pero hindi siya nakikinig. Wala rin akong magawa. Hindi totoong ngumiti ako sa kanya. Sa totoo lang, napakasimple lang. Itapon mo lang. May paraan na. Gusto sanang magyabang ni Paulo Avellino. Pero hindi niya inaasahan na hindi ako sumusunod sa karaniwang takbo ng isip. Napahiya si Paulo Avellino sa akin. Kumaibat ang ugat sa noo niya. Tamad akong tumingin sa kanya. Napunta ang tingin ko sa mesang puno ng pagkain. Yung gamit mo, inilagay mo sa pwesto ko. Hinihintay mong tulungan kitang itapon. Natakot si Paulo Avellino na itapon ko ang gamit niya kaya lumapit siya. Hirap na niyakap ang pagkain. Inilagay niya sa tabi ng pwesto niya. Walang pakialam akong nagkibit balikat. Umupo at nagsimula sa trabaho ko ngayon. Kahit napahiya si Paulo Avellino, ang mesang puno ng pagkain ang nagpasikat sa kanya ngayon. Nagyayabang siya. Maganda ang mood ni Paulo Avellino. Pero hindi nagtagal. Nawala na iyon. Masyadong agaw pansin ang mesang puno ng pagkain. Pagpasok pa lang ni Manager Wang sa sales office, tinakpan niya ang ilong niya. Tapos ay nakita niya ang mesang puno ng pagkain sa tabi ng pwesto ni Paulo Avellino. Ang ngiti sa mukha ni Manager Wang ay naging pag-iingat. Paulo Avellino, sayo ba tong mga to? Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Paulo Avellino. Opo, Manager Wang. Ito po yung pinadala ng fiancé ko. Gusto niyo rin po bang kumain? Agad na dumilim ang mukha ni Manager Wang. Bahagyang naningkit ang mga mata. Kung gayon, ilalagay mo to sa opisina buong araw. Tumango si Paulo Avellino. Walang magawa, Manager Wang. Sobrang dami. Hindi ko mauubos. Tikman niyo po. Pagkasabi niyon, inabot niya ang isang bahagi ng seafood. Umatras si Manager Wang ng ilang hakbang. Sa wakas ay napansin ni Paulo Avellino ang kakaiba. Nagtataka siyang tumingin kay Manager Wang. Manager Wang. Kumunat ang noo ni Manager Wang. Bilang department head, inuutusan kita. Alisin mo agad ang mga pagkain ito. Puno ng hindi pagpayag ang mukha ni Paulo Avellino. Gusto pa sana niyang magyabang. Bakit po, Manager Wang? Inilagay ko po ang mga pagkain ito sa tabi ng pwesto ko. Hindi naman po makakaapekto sa trabaho. Allergy si Manager Wang sa seafood. Malala na naamoy lang niya ang seafood. Hindi na siya makahinga. Kanina, medyo nahirapan na siya. Nang makita niyang Saturday pa rin ng Saturday si Paulo Avellino. Halos gusto na niyang itapon palabas. Allergy ako sa amoy ng seafood. Naiintindihan mo ba? Itapon mo agad ang mga to palabas para sa akin. Kung hindi, natigilan si Paulo Avellino. Matagal bago natauhan. Sa kabilang banda, ang mga kasamahan na nanunood ng gulo sa gilid ay naunang nakareaksyon. Ito ang magandang pagkakataon para sumipsip sa bagong department head. Kaya ilang lalaking kasamahan ang agad na yamakap sa kahon ng pagkain. Tumakbo palabas ng opisina. May ilan pang nagbukas ng bintana para magpahangin. Siniguradong walang kakaibang amoy sa opisina. Natauhan si Paulo Avellino. Napansin niyang nawala na ang pagkain niya. Nagangat siya ng tingin. Bumalik na ang lalaking kasamahan na kakatapon lang ng pagkain. Nakangiting sinabi ng lalaking kasamahan. Manager Wang, itinapon ko na po sa koridor ang mga pagkain yun. Galit na tumayo si Paulo Avellino. Bakit niyo itinapon ang gamit ko? Medyo nasiyahan na ang mukha ni Manager Wang. Nang marinig iyon, sinaman niya ng tingin si Paulo Avellino. Kung dahil sa seafood mo kaya ako napunta sa ospital. Sa tingin mo ba, papayagan ka pa ng kumpanya na manatili? Natigilan si Paulo Avellino. Pagkatapos ay kinailangan niyang pigilan ang hindi niya pagpayag. Isang pagkain at ang pagkakataong maging regular. Alin ang mas mahalaga? Malinaw pa rin niyang naiintindihan. Sinabi na ng taong iyon na mas mabuting maging low profile sa kumpanya. Kung hindi, walang makakapagtanggol sa kanya. Kaya pinili ni Paulo Avellino na sumuko at taos-pusong humingi ng tawad kay Manager Wang. Siniguradong hindi na siya uulit. Sa wakas ay bumuti na ang itsura ni Manager Wang.
Mabuti na lang at nakapagpahangin agad. Mas mabuti na ngayon. Inalis ko ang tingin ko at pag-iisip. Sa tanghali, bumili ako ng strawberry cake. Inilagay ko agad sa opisina ni Manager Wang bago pa bumalik ang ibang kasamahan. Dahil sa isang cake, bumuti ng kaunti ang impresyon niya sa akin. Habang ninanamnam ang cake, nakatanggap si Manager Wang ng tawag. At sa hapon pagpasok sa trabaho, kaming tatlo ay tinawag ulit ni Manager Wang sa opisina. Palihim akong sumulyap sa lugar kung saan ko inilagay ang cake. Mukhang kinain na ni Manager Wang ang cake na binili ko bilang bayad. Napansin ni Manager Wang ang maliit kong kilos. Naging maningning ang ngiti sa mukha niya. Sa pagkakataong ito, tinawag ko kayo para sabihin sa inyo ang isang bagay. Sabay-sabay kaming napatingin. Narinig lang naming sinabi ni Manager Wang. Pagkatapos ng diskusyon sa mga nakatataas na lider, nagkaroon ng pagbabago sa mga patakaran tungkol sa pagiging regular ng mga intern. Nang marinig namin ang tungkol sa pagiging regular, lalo kaming nagbigay pansin. Ipinarating ni Manager Wang ang opinyon ng mga nakatataas na lider. Sa madaling salita, bago matapos ang internship period, kailangang gumawa ng plano ang mga intern tungkol sa pag-unlad ng kanilang departamento. Ang gagawa ng pinakamagandang plano ang mananatili. Walang limitasyon sa bilang. Ang plano ay dapat orihinal. Naiintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Naging matalas ang tingin ni Manager Wang. Tumango kami. Pagkaalis sa opisina, bumalik na ako sa pwesto ko. Si Paulo Avellino ay parang nakaupo sa mainit na upuan sa loob ng ilang minuto. Tapos ay kinuha ang telepono at lumabas. Si Enrique Hill naman ay mukhang hindi mapakali. Mukhang sobrang problemado. Wala akong pagbabago sa emosyon. Hindi sa hindi ako kinakabahan. Sanay lang akong itago ang tunay kong nararamdaman. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Paulo Avellino. Mukha siyang medyo mayabang. Pareho kaming nagulat ni Enrique Hill habang tinitingnan siya. Mayabang na itinaas ni Paulo Avellino ang baba niya. Nawala ang kaba niya kanina. Tingin-tingin. Hindi pa ba kayo nakakakita ng gwapo? Umirap ako. Inalis ang tingin. Nagsimulang magtrabaho. Si Enrique Hill lang. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganoon si Paulo Avellino. Nakaisip na kaya si Paulo Avellino ng paraan para manatili. Sa tatlong intern, hindi kaya siya lang ang hindi makakapanatili. Buong hapon, nalunod si Enrique Hill sa kaba. Bumaba ng husto ang kanyang performance sa trabaho. Napansin ko iyon, pero wala akong sinabi. Tinapos ko pa rin muna ang trabaho ko gaya ng dati. Umuwi ako sa tamang oras. Pag-uwi, dumiretso ako sa study room. Sinabi ni Manager Wang ngayon na kailangang magsumite ng plano bago matapos ang internship period. Dati, hindi pa ako nakakagawa nito kaya nagsimula akong maghanap ng mga materyales. Hindi ko na malayan. Oras na pala ng kainan. Matagal nang naghihintay ang pamilya Sara Geronimo sa hapagkainan pero hindi pa rin ako bumababa. Medyo nag-aalala si Papa Mateo Guidicelli, tatay ni Daniel. Tinanong ang katulong sa tabi. Daniel. Sumagot ang katulong. May kaunting ginagawa po si second young master. Abala pa rin po siya sa study room ngayon. Hindi rin po kami ng ahas na manggulo. Bahagyang kumunat ang noo ni Papa Mateo. Tumingin kay ate. Ganoon ba kalaki ang workload ng mga intern ngayon? Umiling si ate. Tumayo si Coco Martin, kapatid ni Daniel. Ako na ang titingin. Dumiretso si Coco sa ikatlong palapag. Dumiretso sa kwarto ko. Kumatok ng 2 beses pero walang narinig na sagot. Dahan-daang pinahihit ni Coco ang doorknob. Hindi nakalock ang pinto. Itinulak ni Coco ang pinto at nakita niya akong nakaupo sa harap ng mesa. Abala, Daniel. Oras na para kumain. Narinig ko ang boses. Nag-angat lang ako ng tingin kay Coco sandali tapos ay nagpatuloy sa pagtingin sa computer sa harap ko. Coco, hindi pa ako gutom. Mauna na kayong kumain. Kakain ako kapag tapos na ako. Lumapit si Coco sa tabi ko. Sumulyap ang tingin niya sa screen ng computer sa harap ko. Gumagawa ka ba ng plano? Tumango ako. Oo, hindi ko pa nagawa to dati. Medyo hindi ako sanay. Ngumiti si Coco. Sanay ako rito. Pakinggan mo to. Kumain ka muna. Mamaya tuturuan kita. Sige, narinig ko na. Kumislap ang mga mata ko. Hinayla ako ni Coco pababa. Mabilis akong kumain. Tapos ay mainit na hinayla si Coco pataas. Pero mabilis ding sumunod si ate. Sinabing kaya niya rin akong turuan. Nagtalo ang dalawa.
Pero mabilis silang tinawag ni Mama Sara. Mukhang walang magawa si Mama Sara. Ganyan na silang dalawa mula pagkabata. Para hindi ka maistorbo sa trabaho mo. Nag-imbita na ako ng tulong mula sa labas para sa'yo. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo ako sa study room ni Bea Alonzo. Walang magawa akong napapagod na tumingin sa babae sa tabi ko. Yung tulong mula sa labas na sinasabi ni Mama. Ikaw ba yun? Seryosong tumango si Bea Alonzo. Oo, mukhang ganoon nga. Nalaman ko lang na nirereto kami ni Mama. Pero medyo wala pa rin akong magawa. Intern ako ng kumpanya mo. Tapos yung plano para maging regular. Si MS, Bea Alonzo. Ang CEO ng kumpanya. Paang tutulong sa akin. Hindi ba't pandaraya yun? Isang kamay ni Bea Alonzo ang nakasandal sa ulo niya. Nakangiting nakatingin sa akin. Oo, parang medyo hindi nga patas. Tumango ako, di ba? Kaya mas mabuti pang umuwi na lang ako at mag-aral mag-isa. Tatayo na sana ako nang hilahin ako ni Bea Alonzo pabalik. Pinaupo ulit ako sa upuan. Dumating ka na tapos gusto mo pang tumakbo. Medyo nahiya ako. Hindi naman sa gusto kong pumunta. Lumitaw ang sakit sa mukha ni Bea Alonzo. Kung gayon. Hindi ako na-miss ni Daniel kahit kaunti. Walang magawa akong pinitik ang noo niya. Umaarte ka na naman. Mapaglarong komandat si Bea Alonzo. Talaga, sa tingin ko, magaling pa naman akong umarte. Hinawakan ko ang pisngi niya. Hinalikan ang labi niya. Hayaan mo muna akong subukan. Kung may hindi ako alam, tatanungin kita. Pwede ba? Tumango si Bea Alonzo. Sige. Kaya umupo ako sa tabi niya. Nagsimulang magsulat ng plano. Nagsimula na ring mag-asikaso ng trabaho si Bea Alonzo. Siguro dahil kasama ko si Bea Alonzo kaya napapanatag ako. Habang nagsusulat ako ng plano, lalo akong nagiging bihasa, paminsan-minsan, kapag may hindi ako alam. Mapagkumbaba akong nagtatanong kay Bea Alonzo. Maikli at malinaw ang mga salita ni Bea Alonzo. Kaya madali kong naiintindihan. Isang iglap lang. Hating gabi na. Tiningnan ni Bea Alonzo ang oras. Huli na, pero ganado pa rin ako. Napangiti siya nang walang magawa. Hinawakan ni Bea Alonzo ang kamay kong nagtatype sa keyboard. Nagtataka akong lumingon sa kanya. Itinuro ni Bea Alonzo ang relo. Saka ko lang napansin na masyado na pala akong naengganyo sa pagsusulat. Huli na ang oras. Hindi naman kailangang ipasa agad ang plano. I-save ko ang file tapos i-off ang computer. Niyakap ko ang mga gamit ko. Naghanda para bumalik sa kwarto ko para matulog. Tumayo rin si Bea Alonzo. Nang makita ko iyon, agad ko siyang pinigilan. Magpahinga ka na ng maaga. Mauuna na ako sa kwarto ko. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Matigas si Bea Alonzo. Okay lang. Ilang hakbang lang naman. Di ba? Umiling pa rin ako. Huwag mo na akong ihatid. May sugat ka pa. Kanina. Abala ako sa pagsusulat ng plano. Nakalimutan ko nang tanungin kung kumusta na ang sugat mo. Bahagyang kumunat ang gilid ng bibig ni Bea Alonzo. Okay na. Halos magaling na. Huwag kang mag-alala. Nag-aalala akong tumingin sa kanya. Sa susunod, huwag ka nang maging ganyan katanga. Sinabi na sa akin ni Mama mo. Malalim daw ang sugat na yun. Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ko. Seryoso ang boses ni Bea Alonzo. Dahil alam kong kung may masamang mangyayari sa akin. Kahit maiintindihan mo, malulungkot ka pa rin. Daniel, ayokong makita kang malungkot. Tiningnan ko siya. Wala pang nagmamalasakit sa akin kung malulungkot ba ako o hindi. Naging mainit ang puso ko. Nang makita niyang aakma na akong magsalita, inilagay ni Bea Alonzo ang kamay niya sa bibig ko. Huwag kang magpasalamat. Huwag ka ring magsabi ng iba pa. Ito ang paraan ko ng pagmamahal sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin. Ngumiti ako at nagtanong pabalik. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ko? Tumango si Bea Alonzo. Medyo madali namang hulaan. Ngumiti rin ako. Madali bang hulaan? Kung gayon. Kahit hindi ko sabihin, alam mo na. Kung gayon, isipin mo na lang na nasabi ko na. Pagkasabi nyon, nagkatinginan kami at ngumiti. Hindi ko na siya pinahatid. Ako na mismo ang lumabas ng pinto papunta sa bahay bago kami maghiwalay. Dinampian ni Bea Alonzo ng halik ang noo ko. Good night, Daniel. Good night, Bea. Malapit nang matapos ang internship period. Ang unang ginagawa ko araw-araw pag-uwi ay ang tapusin ang plano. Si Paulo Avellino naman ay parang hindi kinakabahan. Ginagawa pa rin niya ang dati niyang ginagawa.
Para bang siguradong sigurado siyang mananatili siya. Iba si Enrique Hill. Araw-araw siyang sobrang kinakabahan. Nakakagawa pa ng ilang maliliit na pagkakamali. Ilang beses na siyang napag-alitan ni Manager Wang. Sa bawat pagkakataon, sinusubukan ni Enrique Hill na humingi ng tawad. Sinasabing sa susunod ay hindi na niya uulitin. Pero talagang hindi na niya inuulit ang parehong pagkakamali. Dahil iba namang pagkakamali ang ginagawa niya. Mahigpit siyang pinagalitan ni Manager Wang. Enrique Hill, ganyang basic na pagkakamali, nagagawa mo pa. Gusto mo pa ba talagang magtrabaho? Kung ayaw mo nang magtrabaho, ayusin mo na ang gamit mo ngayon at umalis ka na. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Enrique Hill. Pasensya na po, Manager Wang. Hindi po ako nakapagpahinga ng maayos kamakailan kaya ako nagkakamali. Halos tapos na si Manager Wang sa paglalabas ng galit. Pinalabas na niya ang tao. Pagkaalis ni Enrique Hill, ang mga nanonood ng gulo ay nagkunwaring abala. Medyo nahiya siya, kaya pumunta siya sa banyo. Pagkaalis niya, agad na naging maingay ang opisina. Kung ano-ano ang sinasabi, may nagsasabing mahina ang psychological endurance ni Enrique Hill. May nagsasabing hindi maganda ang kakayahan niya sa trabaho. Nakikita ko lahat, wala akong kahit kaunting simpatiya. Hindi ko lang inaasahan na hindi magbabago si Enrique Hill. Sa akin pa rin niya itinutuon ng pansin. Pumasok si Enrique Hill sa banyo. Isinara ang sarili sa isang cubicle. Ang damdaming matagal ng kinikimkim ay sa wakas sumabog. Sinuntok niya ang pader. Ilang gabi na siyang hindi makatulog. Tapos sa araw ay kailangan pa niyang harapin ang napakaraming trabaho. Paano siyang hindi magkakamali? Biglang tumunog ang telepono sa bulsa ni Enrique Hill. Nagulat siya. Agad niyang kinuha ang telepono. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, lumitaw ang takot sa mga mata ni Enrique Hill. Hindi siya nang ahas na mag-alinlangan. Agad niyang sinagot ang telepono. Hello, Papa. Sa kabilang linya, tahimik muna. Tapos ay narinig ang boses na lasing. Walang hiya ka. Bakit ang tagal mong sumagot ng telepono? Mahinang nagpaliwanag si Enrique Hill. Papa, nasa trabaho po ako. Wala akong pakialam sa'yo. Wala na akong pera. Padalhan mo ako agad. Kahit inaasahan na ni Enrique Hill. Nang marinig mismo sa bibig ng tunay niyang ama na wala na siyang pera. Natulala si Enrique Hill. Hindi ba't kakapadala ko lang ng 2 pesos ilang araw na ang nakalipas? Tinaasan siya ng boses ng kausap. Yung 2,000. Hindi pa sapat pambili ko ng isang inuman. Huwag ka ng maraming Saturday. Bibigyan mo ba ako o hindi? Kung hindi, pupuntahan kita. Nang marinig niyang pupuntahan siya ng tunay niyang ama, pinagpawisan ng malamig si Enrique Hill. Agad siyang nagsalita, sige po, padadalhan ko po kayo agad ng pera. Huwag po kayong pumunta. Umirap si Lino Broca, tatay ni Enrique Hill. Alam ko namang may pera ka pa. Bilisan mo, may usapan pa kami ng mga tropa ko. Pagkasabi niyon, diretsyong ibinaba ni Papa Lino ang telepono. Tiningnan ni Enrique Hill ang telepono. Masakit ang puso niya. Halos hindi na siya makahinga. Mula nang makapagtapos at magtrabaho si Enrique Hill, si Lino Broca, tatay ni Enrique Hill, ay 3 araw lang ang pagitan. 5 araw ang palugit, para humingi sa kanya ng pera. Kung sasabihin ni Enrique Hill na wala siyang pera o hindi siya magbibigay, pagbabantaan siya ni Lino na pupuntahan siya. Kahit masama ang loob, hindi nang ahas na magpatumpik-tumpik si Enrique Hill. Nagpadala ulit siya ng 2,000 sa card ni Lino. Pagkatapos magpadala ng pera, naisip niya ulit ang trabaho niya. Simpleng inayos ang sarili, tapos bumalik sa opisina. Pagkakita pa lang kay Enrique Hill na lumitaw. Naging abala ulit ang lahat. Hindi rin nang ahas si Enrique Hill na tingnan ang ekspresyon nila. Mabilis siyang pumunta sa pwesto niya. Nang madaanan niya ang pwesto ko, hindi niya sinasadyang mahulog ang ilang gamit. Kasama na roon ang isang USB. Kumislap ang mga mata ni Enrique Hill. Tumingin siya sa paligid. Hindi alam kung saan napunta si Paulo Avellino. Abala naman ang ibang kasamahan sa kani-kanilang trabaho. Nakatitig siya sa USB na iyon. Kinuha ito at isinuksok sa bulsa niya. Pagbalik ko mula sa pantry, nakita ko si Enrique Hill na nakaupo sa harap ng pwesto ko. Pinupulot ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Mabilis akong lumapit. Narinig ni Enrique Hill ang mga yabag. Agad siyang lumingon. Daniel, pasensya na. Hindi ko sinasadyang mahulog ang gamit mo. Pero huwag kang mag-alala. Walang nasirang gamit.
Inabot sa akin ni Enrique Hill ang mga napulot niya. Kinuha ko ito. Casual na tiningnan ng 2 beses. Walang kulang na gamit. Wala ring sira. Ayoko na ring pahirapan pa siya. Okay lang. Sabi ko. Tapos umupo ako at nagpatuloy sa trabaho. Bumalik si Enrique Hill sa pwesto niya. Dahil sa konsensyang bumabagabag, hindi sinasadyang napakuyom ni Enrique Hill ang palad niya. Basang-basa na ito sa pawis. Pasulyap-sulyap siya sa akin gamit ang gilid ng mata niya. Bago ko pa siya mapansin, agad niyang binabawi ang tingin. Paulit-ulit itong nangyari ng ilang beses. Hanggang sa matapos ang oras ng trabaho. Hindi pa rin tapos si Enrique Hill sa trabaho niya. Inayos ko ang mga gamit ko. Naghanda para umuwi. Biglang may narinig akong boses sa likuran ko. Si Enrique Hill. Kuya, sandali lang. Ito ang unang beses na kinausap ako ni Enrique Hill pagkatapos naming mag-away. Lumingon ako. Walang ekspresyon ang mukha ko. Anong kailangan mo? Magalang pero malayo ang tono. Nag-alinlangan sandali si Enrique Hill. Nagsalita pa rin. Tapos mo na bang isulat ang plano? Tiningnan ko siya. Tumango. Oo, malapit na, sa totoo lang. Hindi ko pa natatapos. Dahil nagtanong si Enrique Hill. Sinabi ko na lang kung ano ang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Pero parang mas gaman ang itsura ni Enrique Hill nang marinig niyang tapos na akong magsulat ng plano. Nahihiyang kinamot ni Enrique Hill ang kamay niya. May ilang problema akong naranasan sa pagsusulat ng plano. Pwede ba? Agad akong tumanggi. Hindi pwede. Pasensya na. Wala akong oras para tulungan ka. Mas mabuting ikaw na lang ang tumapos ng plano mo. Pagkasabi niyon, diretsyong tumalikod ako at umalis. Nakatayo si Enrique Hill sa kinatatayuan niya. Komplikado ang tingin habang pinagmamasdan akong papalayo. Dahil sa maliit na pangyayaring ito. Pag-uwi ko, agad kong isinaksak ang USB sa computer. Seryosong sinuri ang laman nito. Walang kahit anong kakaiba. Kumunat ang noo ko. Masyado ba akong sensitibo? Kahit masyado man akong sensitibo o hindi. Nagkaroon pa rin ako ng kaunting pag-iingat. Tiningnan ko ang plano sa computer. Biglang may kumislap na ideya. Lumipas ang mga araw. Nang makitang malapit na ang huling araw ng pagsubok, mas kalmado pa ang isa sa aming tatlo kaysa sa isa pa. Kahit si Enrique Hill na dati laging kinakabahan, mas bumuti na siya nitong mga nakaraang araw. Hindi na gaanong madalas ang pagkakamali niya. Bihira na siyang mapag-alitan ni Manager Wang. Isang iglap lang. Dumating na ang huling araw ng internship period. Araw din ng presentasyon namin ng plano. Nang pumasok ako sa meeting room sa tabi ni Manager Wang, nakita ko si Coco Martin. Sina Coco Martin, Paulo Avellino, at Enrique Hill ay sunod-sunod na pumasok. Nang makita nilang nakaupo si Coco Martin sa pinakamataas na pwesto, halos nang itim ang mukha nila. Alam nilang lahat ang relasyon namin ni Coco Martin. Sa ganito kaalagang araw, nang makita nila si Coco Martin, nagkaroon sila ng isang kasunduan sa isip nila. Iyon ay, kahit paano ko isinulat ang plano ko, siguradong mananatili ako. Hindi masaya sina Paulo Avellino at Enrique Hill. Umirap si Paulo Avellino. Umupo sa isang tabi. Si Enrique Hill naman. Tiningnan ang likod ko. Medyo komplikado ang tingin. Pero mabilis din siyang humanap ng mauupuan. Sumulyap ako kay Coco at palihim kaming nagpalitan ng tingin. Pumili na rin ako ng mauupuan. Ilang matatandang empleyado rin ang inanyayahang manood. Kung makakapasa ba ang plano o hindi ay depende sa opinyon ni Manager Wang at ng ilang nakatataas. Kasama na si Coco. Sunod-sunod kaming bumunot para sa pagkakasunod-sunod. Una si Paulo Avellino. Pangalawa si Enrique Hill. Ako ang huli. Nang malaman kong ako ang mauuna. Medyo hindi nasiyahan si Paulo Avellino pero kinuha pa rin niya ang laptop niya at ikinonekta sa projector. Ipinresenta ni Paulo Avellino ang plano niya sa lahat. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang nilalaman ng plano. Ang mga department head at empleyado sa ibaba ay sunod-sunod na tumatango. Mukhang sobrang nasisiyahan. Si Coco lang ang nakakunot ang noo. Walang imik. Pagkatapos magpresenta ni Paulo Avellino, akmang aalis na sana siya nang tawagin siya ni Coco. Mabilis siyang nagtanong ng ilang katanungan. Maaari bang sagutin ng mataas na opisyal ang mga tanong ko? Hindi inaasahan ni Paulo Avellino na may question and answer portion pa. Tumingin siya kay Manager Wang. Kailangan po bang sagutin? Bago pa man makapagsalita si Manager Wang, naunahan na siya ni Coco. Plano mo yan.
Nagtanong lang ako ng ilang katanungan. Hindi mo na masagot, kung gayon. Ikaw ba talaga ang sumulat ng planong ito? Kahit hindi gusto ni Paulo Avellino, sinagot pa rin niya si Coco. Hindi gaanong maganda ang sagot niya sa mga tanong kanina pero nakalusot pa rin. Pagkatapos ni Paulo Avellino, si Enrique Hill naman, mukha siyang namumutla. Sinubukang magpakalma ni Enrique Hill habang paakyat, pero matagal bago niya naikonekta sa projector. Ang kakaibang kilos niya ang nagpasama sa itsura ng maraming naruroon. Sa wakas, naikonekta ni Enrique Hill sa projector. Nang ipresenta na niya ang plano, bigla akong tumayo. Nagulat ang mga nakaupo sa paligid ko. Lahat sila ay nagtatakang tumingin sa akin. Nakaupo si Coco Martin sa pinakamataas na pwesto. Kumunat din ang noo niya. Kahit panimula pa lang ang ipinipresenta ni Enrique Hill. Napansin na niyang ito ang bersyon bago pa man matapos ng kapatid niya. Noong nakaraan, pinarusahan niya ng bahagya si Enrique Hill. Pero hindi pa rin ito natuto. Dumilim ang mukha ni Coco. Hindi maintindihan ni Manager Wang at ng ilang nakatataas kung ano ang nangyayari. Pero nang makita nilang masama ang itsura ni Coco, alam nilang may nangyari na. Tiningnan pa nila ang reaksyon ko. Isang hindi magandang ideya ang sumagi sa isip nila. Dumiretso ako sa harap ni Enrique Hill. Isang kamay ang humawak sa pulso niya. Matalas ang tingin. Enrique Hill, bakit mo ninakaw ang plano ko? Malinaw na narinig ng bawat isa ang boses ko. Sa wakas ay nalaman ni Manager Wang at ng ilang nakatataas kung ano talaga ang nangyari. Galit na tumayo si Manager Wang. Napakasama ng itsura. Enrique Hill, ano to? Si Enrique Hill na dati nang kinakain ng konsensya. Ngayong nahuli na siya sa akto. Mukha siyang sobrang taranta, pero alam din niyang hindi siya pwedeng umamin. Kung hindi, hinding-hindi na siya makakapanatili sa Bea Corporation. Pilit siyang nagpakalma habang nakatingin sa akin. Daniel, sinasabi mong sayo ang planong ito. May ebidensya ka ba? Umirap ako. Nasa computer ko pa ang orihinal na kopya. Sinasabi mo bang may ebidensya ako? Bumalik ako sa pwesto ko. Kinuha ang laptop ko. Binuksan para ipresenta. Pero hindi ko inaasahan na blanko ang folder kung saan ko inisave ang plano ko. Tiningnan ako ni Enrique Hill. Nagsimulang mag-akusa. Daniel, alam kong galit ka sa akin. Pero hindi mo naman kailangang gumamit ng ganitong paraan para suran ako. Tiningnan ko ang mukha ni Enrique Hill. Nagngangalit ang mga ngipin ko. Hindi ko inaasahan na maluloko ako ni Enrique Hill. Malinaw na siya ang nagnakaw ng plano ko. Tapos sasabihin pa niyang sinisiraan ko siya. Matigas na hindi umaamin si Enrique Hill. Daniel, anong ebidensya mo para patunayang sayo ang planong ito? Ganoon ang sinabi ni Enrique Hill dahil sigurado siyang wala akong ebidensya. Natahimik ako ng ilang segundo. Biglang huminga ng malalim. Tiningnan si Enrique Hill. Kung sinasabi mong sayo ang plano. Kung gayon, pwede ba nating ipaliwanag isa-isa? Natigilan si Enrique Hill pero mabilis ding itinaas ang baba at nagsalita. Sige, ang totoo ay hindi pwedeng maging kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay hindi pwedeng maging totoo. Sa akin ang planong ito. Kaya kung sabihin, tumango ako, kinuha ang laptop at bumalik sa pwesto ko. Palihim kaming nagpalitan ng tingin ni Coco. Naintindihan ni Coco ang ibig kong sabihin. Kinuha ang telepono, nag-type ng text at ipinadala. Pagkatapos, pinanood ng lahat si Enrique Hill na nagsimulang magpaliwanag. Dapat sabihin na napakaganda ng pagkakasulat ko ng plano. Kung talagang si Enrique Hill ang sumulat nito, siguradong mananatili siya sa Bea Corporation. Pero pagkatapos ng nangyari kanina, hindi alam ng lahat kung dapat bang maniwala kay Enrique Hill o hindi. Kahit ako, kailangan kong purihin. May kaunting talino si Enrique Hill. Alam niyang pagkatapos niyang nakawin ang plano ko, kailangan niyang pag-aralan ito ng mabuti. Gawing kanya ang gamit ko. Nagtanong din si Coco at ang ilang nakatataas. Sinagot ni Enrique Hill isa-isa at walang butas ang sagot niya. Pagdating sa akin, matagal akong hindi umakyat. Habang nagtataka ang lahat, may pumasok mula sa labas ng meeting room. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suot ang pumasok. Dumiretso sa tabi ni Coco. Iniabot ang isang laptop. Kinuha ni Coco ang laptop. Binuksan ito at diretsong ibinigay sa akin sa gilid. Bago ako umakyat para magpaliwanag. Hindi umiwas si Coco. Tinapak niya ang balikat ko. Galingan mo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ngumiti rin ako pabalik kay Coco.
Kinuha ang laptop at pumunta sa projector. Napakadaling na ikonekta ang device. Sinabi ko sa lahat, pasensya na, nasayang ko ang oras ninyo. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang plano ko. Pagbukas ko pa lang ng plano, nakita ng lahat ang isang plano na halos kapareho ng ipinresenta ni Enrique Hill kanina. May pagtataka sa isip nila. Nagpatuloy sila sa pakikinig. Si Enrique Hill naman na nakaupo sa ibaba ay kinakabahang napakuyom ang kamao. Hindi niya inaasahan na ang file sa computer ko ay hindi ang orihinal na kopya. Tinanggal na niya ang file sa computer ko pero may backup pa pala ako. Iba sa hindi mapakialang si Enrique Hill. Ang iba naman ay mula sa pagtataka ay naging paghanga. Kahit na halos kapareho ng kay Enrique Hill ang plano ko. Ang mga may mata ay makikita na mas perpekto ang bersyon ng plano ko. At ang tiwala ko sa sarili ay nagparamdam sa lahat na ako talaga ang tunay na lumikha. Ang plagiarism, kahit saan pa ilagay, ay isang bagay na kasuklam-suklam. Malinaw na naramdaman ni Enrique Hill ang mga tingin na nakatutok sa kanya na may kasamang pandidiri at pagmamaliit. Pagkatapos kong magpresenta, nagtanong pa rin sa akin si Coco at ang ilang nakatataas ng ilang katanungan. Mas perpekto ang sagot ko kaysa kay Enrique Hill. Ang pansamantalang natuto, si Coco ang unang tumayo at pumalakpak. Napakagaling. Sunod-sunod ding tumayo ang ibang nakatataas. Nagsimulang pumalakpak, mukhang may karangalan din si Coco. Pagkatapos masaksihan ang sandali ng aking ningning. Oras na para asikasuhin ang kontrabida. Agad na nagbago ang itsura ni Coco. Ang matalas niyang tingin ay diretsyong napunta kay Enrique Hill. Enrique Hill, ngayon, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo kinuha ang plano ni Daniel? Pagkasabi pa lang nito, sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Enrique Hill. Biglang nanigas si Enrique Hill. Pero pilit pa ring nagpapakalma ang mukha niya. Ano po ang sinasabi niyo? Mr. Coco, alam ko po, hindi ko rin po alam kung bakit ang plano ko at ang kay Daniel. Pinutol siya ni Coco. Sinasabi mong, hindi mo alam kung bakit ang planong isinulat mo mismo ay kaparehong-kapareho ng kay Daniel. Enrique Hill, sa tingin mo ba madali akong maloko o sa tingin mo? Kaming lahat dito ay madaling maloko. Hindi makapagsalita si Enrique Hill sa mga tanong ni Coco. Mr. Coco, alam ko pong maganda ang relasyon niyo ni Daniel. Pero iyon po ba ang dahilan kung bakit niyo ako pinupuntirya? Nang makitang hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang plagiarism niya, gustong ilihis ni Enrique Hill ang atensyon sa ibang aspeto. Hindi na hinintay ni Coco na magsalita. Tiningnan ako ni Enrique Hill. Sa regularization exam na ito, lahat tayo ay dapat umasa sa sarili nating kakayahan. Hindi ba't hindi patas sa iba kung hihingi ka ng tulong kay Mr. Coco? Walang ekspresyon akong tiningnan si Enrique Hill. Ang pagnanakaw mo sa plano ko, patas ba yun? O sa tingin mo, dapat kong pagbayaran ang pagkakamali mo? Hindi ka makakapanatili, hindi mo rin ako hahayaang manatili. Ganoon ba? Ibinalik ko ulit ang usapan sa dati. Hindi ako tanga. Alam ko ang layunin ni Enrique Hill sa paglilihis ng usapan. Agad na naging masama ang itsura ni Enrique Hill. Ipinipilit niyang may tulong ako mula kay Coco. Hindi raw bilang ang score ko. Ako naman, ipinipilit kong nangopya si Enrique Hill. Katulad din, hindi rin pwedeng bilangin ang score niya. Si Paulo Avellino lang ang walang imik. Sana raw pareho kaming umalis ni Enrique Hill. Nagkatinginan ng ilang nakatataas sa Bea Corporation. Lahat sila ay tumingin kay Coco. Mukhang hinihintay nilang lahat ang desisyon ni Coco. Nang makita iyon ni Enrique Hill, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili. Paus niyang inakusahan ang kawalang katarungan ni Coco Martin. Inakusahan niya akong gumamit ng hindi magandang paraan para makapasa sa regularization exam na ito. Malamig na tiningnan ni Coco si Enrique Hill. Biglang nagsalita, Enrique Hill, ikaw ang nagtanggal ng file sa computer ni Daniel. Tama ba? Hindi inaasahan ng lahat na biglang babanggitin ito ni Coco. Agad na namutla si Enrique Hill. Pero matigas pa rin ang bibig niya. Mr. Coco, anong ebidensya niyo? Hindi niyo pwedeng dahil lang maganda ang relasyon niyo ni Daniel. Hindi na napigilan ni Coco ang sarili. Lumapit at sinampal si Enrique Hill. Maliban sa linyang yan, wala ka na bang ibang alam sabihin? Maganda ang relasyon namin ni Daniel. Kailangan mo pa bang sabihin dito? Matagal na akong nagtitiis sa'yo. Akala mo ba talaga wala akong ebidensya? Pagkasabi niyon, kinuha ni Coco ang telepono niya. Humanap ng isang video.
Diretsyong ipinalabas sa projector ng meeting room. Sinamantala niya ang lunch break na walang tao. Pumunta sa pwesto ko para sa computer. Tinanggal lahat ng plano kong gagamitin sa presentasyon. At dahil takot siyang may backup ako sa USB, hinanap pa niya ang USB sa bag ko. Pagkatapos ay konekta sa computer, mabilis niyang ni-browse ang mga file sa loob. Tapos ay tinanggal lahat sa isang pindot. Komplikado akong tiningnan si Enrique Hill. Bigla kong naalala noong nakaraan. Nakita ko si Enrique Hill sa pwesto ko. Siguro, noong araw na iyon na kinuha niya ang plano ko. Pag-isip ko pa lang, naglabas ulit si Coco ng sumunod na video. Malinaw na nakita ng lahat si Enrique Hill na pinupulot ang USB mula sa sahig. Umalis sandali bago bumalik, casual na ibinalik sa dating pwesto. 2 video na ang nagpatunay sa kasalanan ng plagiarism ni Enrique Hill. Mukha siyang abo na napaupo sa sahig. May nagduda sa video na ito. Ang paliwanag ni Coco ay may nakakabit na sobrang liit na camera sa manika na ibinigay niya sa akin. Para lang maiwasan ang ganitong klaseng pangyayari. Napatunayan na tama si Coco. Lumapit si Manager Wang ng 2 hakbang. Seryoso ang ekspresyon niyang nakatingin kay Enrique Hill. Enrique Hill, opisyal kong ipinapalam sa'yo. Tanggal ka na. Ngayon din. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na sa kumpanya. Nanginginig ang katawan ni Enrique Hill. Nang mag-angat siya ng tingin. Mapatla na ang mukha niya na parang papel. Isang tingin na puno ng sakit ang ipinukol niya sa lahat ng naroroon. Huling tumigil sa akin. Bigla siyang tumayo mula sa sahig. Sumugod sa harap ko. Daniel, dahil sa'yo lahat to. Dahil sa'yo kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. Bakit hindi ka pa mamatay? Itinaas ni Enrique Hill ang braso niya. Pero hindi niya kami masaktan dahil malakas kong hinawakan ang pulso niya. Pinaikot ang kamay at sinuntok siya. Napakalakas ng suntok na iyon. Diretsyong namaga ang mata ni Enrique Hill. Natakot si Paulo Avellino. Umatras ng 2 hakbang. Na parabang siya rin ang nasuntok sa mukha. Ang tingin niya sa akin ay may kasamang takot. Puno ng kasamaan ang mga mata ni Enrique Hill. Daniel, bakit? Pareho lang naman ang sitwasyon natin pero palagi mo akong nalalamangan. Hindi ako papayag. Hindi ba't dahil sa pagsipsip mo kay Mr. Coco kaya ka nandito ngayon? Napabuntong hininga ako nang walang magawa. Enrique Hill, mali ka. Ang dahilan kung bakit nalalamangan kita sa lahat ng bagay ay dahil mas magaling talaga ako sa'yo. Mas masipag ako sa'yo. Huwag ka nang humanap ng dahilan para sa kawalan mo ng kakayahan. Hanggang kailan mo pa lolokohin ang sarili mo? Para bang nababaliw na itinanggi ni Enrique Hill. Hindi ganoon. Hindi ako walang kakayahan. Ikaw yun. Ikaw. Dahil may backer ka kaya ka madaling nakalusot sa internship. Wala lang akong diskarte na tulad mo. Tiningnan ko si Enrique Hill sa harap ko. Napailing ako nang walang magawa. Binitiwan ko ang kamay ni Enrique Hill. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Napasuray si Enrique Hill nang bitawan ko siya pero hindi siya napaupo sa sahig. Kinagat niya ang labi. Ang tingin ay damapo sa lahat ng naroroon. Alam niyang hindi na siya makakapanatili pa sa Bea Corporation. Nasayang lang ang lahat ng pagsisikap niya. Pero hindi makapapayag si Enrique Hill. Daniel, hindi pa tapos ang sa atin. Kahit umalis ako sa Bea Corporation, hindi kita hahayaang maging komportable. Pagkasabi niyon, kinuha ni Enrique Hill ang mga gamit niya at kumari pa ng takbo palabas ng meeting room. Narinig ko na pagkaalis ni Enrique Hill sa meeting room. Agad niyang inayos ang mga gamit niya. Hindi na lumingon pa at umalis sa kumpanya. Kumunat naman ang noo ni Coco, kapatid ni Daniel, na hindi nasiyahan. Narinig niya ang pagbabanta ni Enrique Hill sa akin. Naramdaman niyang kailangan niyang magpadala ng taong magbabantay. Kung magpapakabait si Enrique Hill, ayos lang. Pero kung hindi siya mag-aatubiling gumamit ng kaunting diskarte para asikasuhin ito. Napansin ko ang intensyon ni Coco nang hindi nakatingin ang lahat. Sumenyas ako sa kanya. Naintindihan agad ni Coco. Napailing siya nang walang magawa. Umalis na si Enrique Hill. Kami ni Paulo Avellino ay parehong naging regular. Nang malaman ni Paulo Avellino na naging regular na siya, halatang halata ang ngiti sa mukha niya. Pagkaalis niya sa meeting room, palihim siyang pumunta sa hagdanan para tumawag sa isang tao. Hello, mahal. Busy ka ba? Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng tao sa kabilang linya.
Lalong lumaki ang ngiti sa mukha ni Paulo Avellino. Alam kong siguradong sobrang busy ka. Ganyang kalaking kumpanya. Nakasalalay lahat sa'yo. Siyempre naman busy ka. Tumawag lang ako para sabihin sa'yong nakalusot na ako. May sinabi ulit ang tao sa kabilang linya. Lalong naging masaya ang ngiti ni Paulo Avellino. Kung gayon, hindi na kita iistorbohin sa trabaho mo. Magkita tayo mamaya. Mahal kita. Binaba niya ang telepono. Mayabang na naglakad si Paulo Avellino papunta sa opisina. Hindi napansin ang isang taong nakaupo sa sulok ng hagdanan. Sakto namang oras na para umuwi. Agad kong inayos ang mga gamit ko para umuwi at ipagdiwang ang pagiging regular ko. Nagpa-reserve na sina mama at papa sa pinakamagandang hotel. Hinihintay nila akong makasama para magdiwang. Sumakay ako ng elevator pababa sa underground parking. Mula sa malayo, nakita ko na ang sasakyan ng pamilya namin na nakaparada roon. Papalapit na sana ako nang biglang may narinig akong pamilyar na boses sa likuran ko. Daniel, bakit ka nandito? Nawala ang ngiti sa mukha ko. Lumingon ako. Tiningnan si Paulo Avellino. Kalmadong sinabi, bakit hindi ako pwedeng lumitaw dito? Tumingin si Paulo Avellino sa paligid ng 2 beses. Biglang ngumisi. Huwag mong sabihing may sasakyan kang nakaparada rito. Hindi pa rin nagbago ang itsura ko. Pakialam mo ba kung may nakaparada akong sasakyan dito o wala? Nasa tabing dagat ba ang bahay mo? Ang lawak ng sakop mo. Isang babae ang lumapit sa sandaling iyon. Malambing na yamakap kay Paulo Avellino. Mahal, bakit? Pagkakita ni Paulo Avellino sa dumating. Agad siyang nagbago ng ugali. Malambing na hinaplos ang buhok ng babae. Wala, nakasalubong lang ng isang mahirap. Nag-angat ako ng tingin kay Paulo Avellino. Sa babaeng nasa kandanggan niya. Karaniwan lang ang itsura. Karaniwan lang ang dating. Napunta ang tingin ng babaeng iyon sa akin. Kumislap ang pagkagulat sa ilalim ng mga mata niya. Nang makita iyon ni Paulo Avellino, kinabahan siya. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang babae. Mahal, hindi kita papayagang tumingin sa iba. Sa akin ka lang pwedeng tumingin. Nang makita iyon ng babae, agad niyang binawi ang tingin. Ngumiti at nagsimulang maglamang. Natakot si Paulo Avellino na kung magtatagal pa sila, magkakainteres ang babae sa akin. Agad niyang hinayla ang babae paalis. Hindi niya nakita na nang madaanan ako ng babaeng iyon. Isinuksok niya sa kamay ko ang isang business card. Pero umatras ako ng kalahating hakbang. Hinayaang mahulog sa lupa ang business card. Hindi ko man lang ito sinulyapan. Pakiramdam ko napakamalas. Naglakad ako papunta sa sasakyan ng pamilya namin. Pagbukas ko pa lang ng pinto ng sasakyan, nakita ko na ang isang pamilyar na anyo. Mabilis akong sumuksok sa likurang upuan. Umupo sa tabi ni Bea Alonzo. Matalino ang driver. Ibinaba niya ang harang. Mabilis na umalis ang sasakyan sa parking lot. Inilagay ni Bea Alonzo ang laptop sa gilid. Tumayo at umupo sa kandanggan ko. Nag-angat ng ulo at hinalikan ang pisngi ko. Pagod ka ba? Umiling ako. Hindi pagod. Bakit ka nasa sasakyan ng pamilya namin? Ngumiti si Bea Alonzo habang nakatingin sa akin. Sabi ni Tita Sara, nanay ni Daniel. Ipagdiriwang daw kayo ngayong gabi. Sinabihan niya akong kailangang sumama kaya naisip kong hintayin ka na lang muna sa sasakyan. Para bigyan ka ng sorpresa. Lumitaw ang ngiti sa mukha ko. Hindi pa ako nakakapagsalita nang marinig kong nagsalita ulit si Bea Alonzo. Pero may kasamang kaunting hinaing. Hindi ko lang inaasahan na si Daniel pa ang unang nagbigay sa akin ng sorpresa. Natigilan muna ako, tapos ay natauhan. Siguradong nakita niya yung babaeng nag-abot sa akin ng business card. Hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya para magpaliwanag. Bea, huwag kang magkamali ng intindi. Gusto niyang ibigay sa akin ang business card niya. Hindi ko tinanggap, nasa sahig pa rin ang business card. Kung hindi ka naniniwala, bumalik tayo para tingnan. Bahagyang ngumiti si Bea Alonzo. Lalo pang sumiksik sa dibdib ko. Hindi na kailangan. Alam kong hindi mo tinanggap. Ang Daniel ko talaga. Lahat napapamahal sa kanya. Mukhang kailangan kitang bantayan ng mabuti. Dinunggol ko ng daliri ang pisngi niya. Ang binibining Bea natin. May mga pagkakataon din palang kulang sa tiwala sa sarili. Hindi itinanggi ni Bea Alonzo. Kapag kaharap kita, talagang wala na akong tiwala sa sarili. Hindi ko rin inaasahan na aaminin ni Bea Alonzo. Nang makita ko ang malungkot niyang itsura, napatawa ako, yumuko at hinalikan siya.
Natatakot ka pa bang tumakas ako? Kumikislap ang mga mata ni Bea Alonzo. Namumula ang mukha. Natatakot akong tumakas ka. Naprovoke ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung gayon, gumawa ka ng kulungan para ikulong ako. Nang marinig iyon ni Bea Alonzo, talagang kumislap ang mga mata niya sandali. Napailing ako. Pinitik ang noo niya. Huwag mong sabihing sineseryoso mo talaga yan. Seryosong nag-isip si Bea Alonzo. Magandang ideya yan. Kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Agad akong sumeryoso habang nakatingin sa kanya. Bea Alonzo, sineseryoso mo ba talaga ang bagay na yan? Hindi. Nagmamadali siyang nagmakaawa. Sige na, biro lang. Ano pa bang gagawin ko? Nag-uusap kami at nagtatawanan. Mabilis na huminto ang sasakyan sa tapat ng hotel. Niyakap ko si Bea Alonzo pababa ng sasakyan. Pagdating namin sa private room, naghihintay na ang iba. Pagbukas pa lang ng pinto ng private room, sumalubong sa amin ang ilang confetti. Nagulat ako. Dumating na ang bida ng party ngayong gabi. Ibig sabihin, magsisimula na ang party. Na-order na ang pagkain bago pa ako dumating. Pagkaupo pa lang namin, nagsimula nang mag-ayos ang mga waiter para ihain ang mga pagkain. Lahat paborito kong kainin. Pagkatapos kumain, binigyan pa ako ng regalo ng lahat. Inabutan din ako ni Bea Alonzo ng isang kahon ng regalo. Puno ng pagkagulat ang mukha ko. Naghanda ka rin. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Bea Alonzo. Buksan mo para makita mo. Tumango ako. Binuksan ko para tingnan. Sa loob ng kahon, tahimik na nakalagay ang isang relo ng lalaki. Ang modelong matagal ko nang gustong bilhin. Ngumiti ako. Nagpasalamat. Bea, gustong gusto ko. Salamat. Nasiyahang tumango si Bea Alonzo. Mabutit na gustuhan mo. Itinulak ko ang kahon papunta sa kanya. Pwede mo bang tulungan akong isuot? Kinuha ni Bea Alonzo ang relo at isinuot sa akin. Dahil sa party kagabi, palaging napakaganda ng mood ko. Hanggang sa sumunod na araw pagpasok ko sa opisina. Nang makita ko ang relo sa kamay ni Paolo Avellino, medyo nawala ang ngiti sa mukha ko. Nakita ni Paolo Avellino na nakatitig ako sa pulso niya. Medyo mayabang ang ekspresyon niya. Nagkunwari siyang walang pakialam na kinamot ang noo. Sumunod din ang tingin ko sa kilos niya. Napunta sa relo niya. Matagal kong tiningnan ng mabuti. Kumalma ang kilay ko. Halos kapareho ng sa akin ang relo ni Paolo Avellino. Pero kapag tiningnan ng mabuti, hindi pa rin magkapareho. Siguro nagkataon lang. Kalmado kong inalis ang tingin. Bumalik sa pwesto ko. Naghahanda ng magyabang si Paolo Avellino. Pero paglingon niya, napansin niyang nawala na ako dahil sa nangyari sa parking lot kagabi. Nagsimulang mag-ingat sa akin si Paolo Avellino. Tutal, ang babaeng iyon ang mayamang pinagkakapitan niya. Hindi niya pwedeng hayaang agawin ng iba. At ang relo sa pulso ni Paolo Avellino ay regalo ng babaeng iyon sa kanya kaninang umaga. Nasa tabi ko lang ang pwesto ni Paolo Avellino. Buong umaga. Palaging humanahanap ng pagkakataon si Paolo Avellino para ipagyabang sa akin ang relo niya. Sa oras ng lunch break, pumunta ako sa pantry para humanap ng katahimikan. Masyadong halata ang kilos ni Paolo Avellino. Imposibleng hindi mapansin. Umirap ako. Naiinis na ako sa puso ko. Sa sandaling iyon, pumasok din ang ilang kasamahan. Nang makita nila ako, masigla rin silang bumati sa akin. Ilang kasamahan ang nag-uusap. Napunta ang usapan kay Paolo Avellino. Sabi ng isang lalaking kasamahan. Hoy, noong isang araw, pumunta ako sa hagdanan para tumawag. Hulaan niyo kung ano ang narinig ko. Na-excite ang ibang kasamahan sa tanong. Pinilit siyang magsalita. Sabihin mo na. Pinasasabik mo pa kami. Ngumiti ng mahiwaga ang lalaking kasamahan na iyon. Nagbato ng isang mahalagang chismis. Paolo Avellino at ang ating MS, Bea Alonzo. Nagde-date raw sila. Ilang kasamahan ang naghihintay makarinig ng chismis. Hindi pa man sila nakakapagsalita. Naunahan ko na silang samuka, sa gulat. Lumingon sila sa akin na puno ng pagtataka. Nahihiya akong ngumiti. Pasensya na. Ituloy nyo lang. Tumalikod ako sa kanila pero palihim kong itinaas ang tenga ko. Gusto ko ring makinig ng kaunti. Hindi naman nila sinira ang atmosphere. Nagulat ang isang lalaking kasamahan. MS, Bea. Sinasabi mong ang CEO ng kumpanya natin. Si MS, Bea. Hindi makapaniwala ang isa pang lalaking kasamahan. Imposible.
Ang MS, Bea natin ay tagapagmana ng mayamang pamilya. Paano siya magkakagusto sa kanya? Pagkasabi pa lang nito, sunod-sunod ding sumang-ayon ng ibang kasamahan. Nakita lang ng lalaking kasamahan na nagkunwaring seryoso. Sinisigurado ko sa inyo, totoo lahat ng sinasabi ko. Noong araw na iyon, hindi ba't naging regular na si Paulo Avellino? Pumunta siya sa hagdanan para tumawag. Narinig ko, malabo kong narinig ang isang linya. Ganyang kalaking kumpanya, nakasalalay lahat sayo. Hindi ba't indirect na sinasabi nyo ng pagkatao ng kausap niya? Huwag nang sabihin pa ang mga lalaking kasamahan na iyon. Kahit ako, medyo naniwala na. Pero hindi tama. Kagabi sa parking lot, malinaw kong nakita si Paulo Avellino na nakaakbay sa ibang babae. Ang kilos nilang dalawa ay napakalapit. Malinaw na magkasintahan sila. Hindi kaya kontento si Paulo Avellino sa personalidad ni Paulo Avellino. Hindi imposible. Pero paano naman sina Paulo Avellino at Bea Alonzo? 100% akong naniniwala kay Bea Alonzo kaya sigurado ako. Ang mataas na opisyal na kinakapitan ni Paulo Avellino ay siguradong hindi si Bea Alonzo. Siguradong may mali sa bagay na ito. Nang maisip ko iyon, agad na gaman ang pakiramdam ko. Wala na rin akong interes na makinig pa ng chismis kaya umalis na ako sa pantry. Bumalik sa pwesto ko. Kaya natural lang na hindi ko narinig ang iba pang chismis na binanggit ng lalaking kasamahan. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaking kasamahan. Sa tingin nyo, hindi kaya si Paulo Avellino ang bunsong anak ng pamilyang Sara Geronimo na nawala ng mahigit 20 taon? Sabay-sabay na sumagot ang ibang kasamahan. Imposible. Kinaway ng lalaking kasamahan ang kamay niya. Hula ko lang naman. Ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ba't inanunsyo ng pamilyang Sara Geronimo sa publiko na nahanap na nila ang tunay nilang bunsong anak? Kahit hindi natin alam kung ano ang itsura ng young master ng pamilyang Sara Geronimo. Si Paulo Avellino ninyo ay apelyidong Avellino rin. At magkasintahan pa sila ng ating MS, Bea. Hindi na sinabi ng lalaking kasamahan na iyon ang iba pa niyang sasabihin pero naintindihan na agad ng ibang kasamahan. Kung gayon, dapat ba nating sipsipan si Paulo Avellino? Tumango ang isa pang lalaking kasamahan bilang pagsang-ayon. Kailangan ng pagsipsip, pero hindi pwedeng mahalata ni Paulo Avellino. Hindi ba't nagtatago siya ng pagkakakilanlan sa kumpanya? Ayaw ng ating MS, Bea ang ganyang klaseng koneksyon. Tumango rin ang isa pang lalaking kasamahan. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo. Kung gayon, magkunwari na lang tayong walang alam. Palihim tayong sumipsip. Baka maalala pa tayo ni Paulo Avellino sa kabutihan natin. Pagbalik ko, pagkaupo ko pa lang, lumapit na si Paulo Avellino. Sinadyang itaas ang kamay para ipagyabang ang relo niya. Umirap ako, walang balak pansinin. Pero si Paulo Avellino pa ang unang nagsalita. Daniel, ano sa tingin mo itong relo ko? Ang ganda, di ba? Regalo to ng fiancé ko. Hindi ko na napigilan. Lumingon ako sa kanya. Paulo Avellino. Taga-Dunhuang ka ba? Puno ng hindi pagkakaintindi ang mukha ni Paulo Avellino. Malamig akong nagsalita. Kung hindi, bakit ang dami mong Saturday? Napahiya si Paulo Avellino sa akin. Namula ang buong mukha niya sa galit. Matigas siyang nagsalita. Inggit ka lang. Limited edition tong relo ko. Umirap ako. Walang pakundangan ng bibig. Paulo Avellino. Para kang encyclopedia. Buksan mo lang ang bibig mo. Pera agad. Anong pakialam ko kung limited edition ang relo mo? Kailangan mo pang ipagyabang sa akin. Bakit? Hindi ka ba karapat-dapat mabuhay dahil mahirap ka? Napahiya si Paulo Avellino. Ang ingay namin dito ay nakaagaw na ng pansin ng maraming kasamahan. Ang lalaking kasamahan na humula kanina na si Paulo Avellino ay young master ng pamilyang Sara Geronimo ay agad na lumapit sa tabi niya. Hinaranggan siya sa likuran. Daniel. Hindi mo naman kailangang pagsalitaan ng ganyan si Paulo Avellino. Di ba? Gusto lang naman ni Paulo Avellino na ibahagi sa iyo ang tungkol sa relo niya. Kailangan mo bang magsalita ng masasakit? Hindi nila ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Tuwang-tuwa si Paulo Avellino nang makita niyang ako ang pinupuntirya ng lahat. Nagtago siya sa likuran ng ilang lalaking kasamahan na iyon. Ngumisi sa akin ng mayabang. Umirap ako. Kakaregular ko lang. Sa hinaharap. Kailangan ko pa ring magtrabaho sa departamentong ito. Hindi na kailangang palakihin pa ang gulo. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, napakaganda ng mood ni Paulo Avellino. Ngumiti siya.
Nagpasalamat sa kanila. Agad na sumipsip ang lahat kay Paolo Avellino. Huwag kang mag-alala. Sa susunod kung aawayin ka ni Daniel, sabihin mo lang sa amin. Siguradong tutulungan ka naming gumanti. Gustong-gusto ni Paolo Avellino ang ganitong klaseng pagsipsip at pagpapalapad ng papel. Nakipag-usap siya sa kanila ng ilang salita. Bumalik na ang lahat sa kani-kanilang pwesto para magtrabaho. Pagkaupo ni Paolo Avellino, mayabang siyang tumingin sa akin. Hindi ko man lang siya sinulyapan. Para siyang sumuntok sa hangin. Hindi komportable ang buong katawan niya. Ang buhay pagkatapos maging regular ay hindi naiiba sa panahon ng internship. Pero buong araw, utos dito, utos doon ako, pinapagawa nito, pinapagawa niyan. Nararamdaman kong pinupuntirya nila ako. Pero ang mga trabahong ibinibigay nila sa akin ay nasa normal na saklaw. Wala akong mahanap na kahit anong mali. Para mas mabilis akong makibagay sa departamentong ito. Ginawa ko pa rin lahat. Sa kabilang banda, si Paolo Avellino ay buong araw lang gumagawa ng ilang magaang na trabaho. Sa libreng oras niya, naglalaro pa si Paolo Avellino. Ang itsura niyang iyon, sobrang komportable. Nang lumabas si Manager Wang sa opisina, ang nakita niya ay ako na abalang-abala na parang aso. Habang si Paolo Avellino naman ay petex na parang aso. Kumunat ang kilay niya. Mabilis na lumakad papunta sa pwesto ni Paolo Avellino. Hindi pa alam ni Paolo Avellino na nahuli na siya ng department head. Naglalaro pa siya ng todo. Biglang may malakas na kalabog. Nagulat si Paolo Avellino. Nang inag ang kamay niya. Namatay sa laro. Hindi pa man siya nakakaramdam ng panghihinayang. Narinig na niya sa tainga niya ang galit na sigaw ni Manager Wang. Paolo Avellino, huwag mong isipin na dahil regular ka na. Hindi na kita pwedeng tanggalin. Ayaw mo na bang magtrabaho? Biglang nang inag ang katawan ni Paolo Avellino. Lumingon siya. Kaharap ang mukhang seryoso ni Manager Wang na parang tubig. Ngumiti siya ng alanganin. Manager Wang. Hindi po. Katatapos ko lang po. Umirap si Manager Wang. Akala mo ba tanga ako o bulag? Lahat ng tao sa opisina abala. Ikaw lang ang pinaka-petex. Hindi mo ba alam kung gaano kakabigat? Namutla ang mukha ni Paolo Avellino. Tumingin sa paligid. Napansin niyang abala ang lahat. Kung ikukumpara, siya nga ang pinaka-relax. Hindi ko man lang inangat ang ulo ko. Nagpatuloy ako sa pagiging abala sa trabaho ko. Biglang lumapit si Manager Wang sa tabi ko. Kinuha ang kalahati ng mga dokumento sa mesa ko. Kinabahan si Paolo Avellino. Nakita lang niya sa sumunod na segundo. Lumitaw na sa mesa niya ang mga dokumentong iyon. Hindi pumayag si Manager Wang na tumanggi. Daniel ay abala. Kung ganyan ka ka-relax, tulungan mo siyang gawin. Kung hindi matatapos ang mga trabahong ito, huwag ka na ring umuwi. Gusto pa sanang magsalita ni Paolo Avellino. Pero sinaman siya ng tingin ni Manager Wang. Agad siyang natakot. Kung kailangan niyang tapusin ang mga dokumentong iyon, siguradong mag-o-overtime siya hanggang hating gabi. Kaya lakas loob siyang nagsalita. Manager Wang. Naningkit ang mga mata ni Manager Wang. Ang tono ng boses niya ay puno ng pagbabanta. Hindi mo ba ako naririnig? Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng gana si Paolo Avellino. Hindi na siya nang ahas na magingay pa. Napilitan na lang siyang magsimulang magtrabaho. Nang makita iyon ni Manager Wang, bumalik ulit ang ngiti sa mukha niya. Nakapamiaywang siya. Kitang-kita sa likod niya ang magandang mood niya. Nabawasan ng kalahati ang workload ko. Agad akong gamaan ang pakiramdam. Ang trabahong dati kailangang ay overtime para matapos. Ngayon, natapos ko na bago pa man matapos ang oras ng trabaho. Sakto namang oras na para umuwi. Agad kong inayos ang mga gamit ko at umalis. Nang madaanan ko si Paolo Avellino na abala. Mabait akong huminto. Sa boses na kamilang dalawa ang makakarinig. Sinabi ko, kasamang Paolo, galingan mo ha. Sikaping umuwi ng maaga. Walang pakialam sa mukha ni Paolo Avellino na agad dumilim. Pagkasabi ko nyon, umalis na ako sa opisina. Tiningnan ni Paolo Avellino ang likod kong papalayo. Galit na gusto niyang itapon lahat ng dokumento sa sahig. Pero nang maisip niya ang kahihinatnan ng gagawin niya, pinigilan niya ang sarili. Napilitan siyang magsimulang mag-overtime. Nitong mga nakaraang araw, gulong-gulo ang isip ni Assistant Liza Soberano. Mula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Daniel, nagsimula na siyang palihim na magmasid sa sitwasyon sa sales department. Pagkatapos, may narinig si Liza na ilang hindi magandang bagay.
Nag-aalangan siya kung sasabihin ba niya kay MS, Bea o hindi. Bilang assistant ng CEO, kailangang alerto ang mga mata. Matalas ang pandinig. Hindi pwedeng basta-basta nalang hulaan ang iniisip ng nakatataas. Pero kailangan din ng sapat na talas ng isip. Kung hindi, malayo ang pagtaas ng sweldo at promosyon. Hindi sigurado si Liza kung ano ang mas mahalaga kay MS, Bea. Ang mga patakaran ba ng kumpanya o ako? Kaya nang malaman niya ang sitwasyon ko sa sales department, hindi niya agad sinabi kay MS, Bea. Kahit CEO si MS, Bea ng Bea Corporation. Hindi naman siya pwedeng laging alerto sa lahat ng bagay. Walang bagay na hindi niya alam. Kaya pagkatapos ng 2 araw na pag-aalangan, nagpa siya pa rin si Liza na sumugal. Isang araw, pagkatapos niyang ibigay ang mga dokumento kay MS, Bea. Hindi umalis si Liza. Nag-angat ng tingin si MS, Bea sa kanya. Malinaw na ang babala sa mga mata niya. Halos manghina ang 2 tuhod ni Liza. Diretsyong lumuhod sa harap ni MS, Bea. Ayaw ni MS, Bea na maistorbo habang nagtatrabaho. Malamig siyang nagsalita, may kailangan ka pa ba? Lakas loob na kinuha ni Liza ang lahat ng narinig niya. Mula simula hanggang wakas. Sinabi niya lahat. Iyon ay ang tungkol sa pagkakaintindi sa oportunidad kong mabigyan ng pabor. Ang pang-aapi sa akin sa sales department. At ang pagnanakaw sa plano ko. Nang marinig niyang napakarami kong dinanas na sama ng loob. Ibinaba ni MS, Bea ang mga dokumento sa kamay niya. Seryoso ang ekspresyon. Ituloy mo. Narinig ni Liza ang 3 salitang ito. Medyo gaman ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay sinabi niya lahat ng alam niya. Pagkatapos marinig ni MS, Bea. Lalo pang lumamig ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na sa sarili niyang kumpanya. Hahayaan niyang danasin ko ang napakaraming sama ng loob. Pero ako, na nakaranas ng hindi patas na trato sa kumpanya. Pag-uwi ko, wala akong kahit isang salitang sinabi sa kanya o sa pamilya ko. Nang makita niyang hindi pa rin nagsasalita si MS, Bea. Nagsimula ulit mag-alinlangan si Liza. Nag-aalangan siya kung magsasalita ba siya o hindi. Nang marinig niyang sinabi ni MS, Bea. Sabihan mo ang mga tao na imbestigahan ang sales department. Ang ilang walang kwentang basura. Linisin na. Narinig iyon ni Liza. Puno ng pagkagulat ang mukha niya. Tiningnan siya ni MS, Bea. Agad na tumango si Liza. Aayusin ko po agad. Tumango si MS, Bea. Kinuha ang mga dokumento at nagpatuloy sa pagiging abala. Nanginginig na umalis si Liza sa opisina ng CEO. Matagal siyang nakatayo sa pinto bago natauhan. May lumapit na kasamahan para magtanong. Sakalang natauhan si Liza. Biglang sumagi sa isip niya ang takot. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Tama ang naging desisyon ko. Ilang araw pagkatapos kong pumasok sa trabaho, napansin kong may ilang bakanteng upuan sa opisina. Medyo nagulat ako. Lumapit ako sa isang lalaking kasamahan na medyo malapit sa akin at nagtanong. Ang daming nag-leave ngayon ah. Narinig iyon ng lalaking kasamahan na iyon. Mahiwagang tumingin sa paligid. Tapos ay hinayla ako sa isang tabi. Bamulong ng ilang salita. Hindi mo pa ba alam? Hindi sila nag-leave. Tinanggal sila. Nang marinig ko iyon, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Napunta ang tingin ko sa mga bakanteng upuan. Nang tingnan ko ng mabuti, lumalabas na 7 o 8 upuan ang bakante. 7 o 8 tao ang tinanggal ng sabay-sabay. Tumango ang lalaking kasamahan na iyon. May takot din sa mukha niya. Narinig ko. Inimbestigahan daw sila ng mga nakatataas. Sabi, may ginawa raw silang labag sa patakaran ng kumpanya habang nagtatrabaho. Malala raw ang sitwasyon kaya diretsyong tinanggal. Narinig ko, 2 pa raw ang kinasuhan ng kumpanya. Lalong nagulat ako, lumabag sa patakaran ng kumpanya. Hindi ba't matagal nang nagtatrabaho ang mga empleyadong ito? Kung gayon, ilang taon na sigurong nangyari ang ilang bagay na iyon. Di ba? Ngayong binabalikan. Hindi kaya dahil sa akin. Hindi ko sinasadyang maramdaman na ang investigasyon sa mga tao sa sales department ay siguradong may kinalaman sa akin. Dahil napansin kong sa mga empleyadong tinanggal, marami sa kanila ang dati nang gumawa sa akin ng masama. Mabilis akong bumalik sa pwesto ko. Kinuha ang telepono at nag-text kay Bea Alonzo. Bea, yung mga tinanggal sa sales department. Ikaw ba ang nag-ayos noon? Makalipas ang 10 minuto. Sakalang sumagot si Bea Alonzo sa text. Isang simpleng, oo, lang.
Ganoon kadiretsang sagot. Hindi ko tuloy alam kung paano magre-react. Nag-isip ako sandali. Nag-type ulit ng isang linya. Dahil ba sa akin? Sa pagkakataong ito, mabilis sumagot si Bea Alonzo. Daniel, hindi ako magtatanggal ng isang inosenteng tao nang walang dahilan. Ang ibig sabihin ng linyang ito ay hindi mag-aakusa si Bea Alonzo ng isang inosenteng tao nang walang dahilan. Katulad din, hindi rin niya palalampasin ang isang hindi inosente. Ang pagtanggal sa mga empleyadong iyon ay maaaring dahil nga pinuntirya nila ako. Pero kung hindi sila gumawa ng mga hindi dapat gawin, hindi rin sila diretsong tatanggalin ng kumpanya. Naintindihan ko ang sinabi ni Bea Alonzo. Mabilis akong nakaintindi. Nag-text ako sa kanya. Kung gayon, magtrabaho ka ng maayos. Hindi na kita iistorbohin. Si Bea Alonzo naman na nasa meeting room. Nang makita niya ang text ko, hindi niya mapigil ang ngumiti ng bahagya. Nang makita ang ngiti sa gilid ng bibig ni Bea Alonzo, ang manager na nagre-report ng trabaho ay biglang nanginig ang boses. Malinaw na narinig sa mikropono ng bawat isa sa meeting room. Kakaibang tingin ang ipinukol ng lahat sa manager na nagre-report ng trabaho. Itinabi ni Bea Alonzo ang telepono. Ang malamig niyang mga mata ay marahang damapo sa mukha ng manager na iyon. Isang tingin lang sa manager na iyon. Agad na pinagpawisan ng malamig ang likod niya. Pilit niyang pinigilan ang sarili na huwag gumawa ng kakaibang tunog. Pilit na ginamit ang normal na boses para ipagpatuloy ang pagre-report ng trabaho niya. Ang mga manager na naroroon ay pawang mga veteranong senior staff ng Bea Corporation. Pero hindi pa nila nakita kailanman ang malamig na si MS, Bea nang umiti ng may ganitong kaligayahang itsura. Kasabay nito, iisa lang ang tanong sa isip ng lahat ng naroroon. Sino kaya ang kausap kanina ni MS, Bea na nakapagpabago sa kanya para tingnan ang telepono habang nasa meeting? At ngumiti pa ng ganoon kasaya. Siguradong hindi simple ang pagkatao. At sa buong meeting room, maliban kay MS, Bea Alonzo mismo, si Liza Soberano lang ang nakakaalam ng nangyayari. Pilit niyang pinipigilan ang ekspresyon sa mukha niya. Pero sa puso niya, sumisigaw siya ng todo. Alam niya ang sikreto na gustong malaman ng buong mundo. Ang sarap. Pagkatapos ng meeting, diretsyong bumalik si Bea Alonzo sa opisina niya. Sumunod din si Liza dala ang mga dokumentong kailangang pirmahan. Pagkalapag pa lang ni Liza ng mga dokumento, akmang aalis na sana siya nang biglang marinig sa likuran niya ang malamig na boses ni MS, Bea Alonzo. Liza. Lumingon si Liza nang marinig iyon. May pormulang ngiti sa mukha niya. MS, Bea. Nag-isip sandali si MS, Bea Alonzo. Biglang nagsalita, Liza, nagka-boyfriend ka na ba? Nawala ang ngiti sa mukha ni Liza sandali. Kung titingnan mong mabuti, medyo nag-aalangan pa ang gilid ng bibig niya. Walang ipinapakitang ekspresyon ang mukha niya. Pero sa puso niya, kung ano-ano na ang iniisip. Tinanong ako ni MS, Bea kung nagka-boyfriend na ako. Anong ibig sabihin noon? Minamaliit niya ba akong single since birth? Hindi. Hindi gagawin ni MS, Bea ang ganyang kadiretsang bagay. Kung gayon, naghahanda siyang ipagyabang sa akin ang kaligayahan niya. Huhuho. Pwede bang hindi kumain? Pakiramdam ko, marami na akong nakain. Pero kung ipagyayabang niya ang kaligayahan niya, bakit niya ako tatanungin kung nagka-boyfriend na ako? Hindi alam ni MS, Bea Alonzo na ang assistant niya ay nakabuo na ng isang buong dula sa isip niya. Nang makita niyang matagal hindi sumasagot si Liza, nagtanong ulit si MS, Bea Alonzo. Assistant, nagka-boyfriend ka na ba? Natauhan si Liza. Tiningnan ang kalmadong itsura ni MS, Bea Alonzo. Nag-isip sandali bago nagsalita. Crush. Kasama ba yun? Natigilan din si MS, Bea Alonzo. Pagkatapos ay nagsalita ulit. Kung gayon, nakipag-date ka na ba sa lalaki? Ang mga salita ng nakatataas ay parang maliit na kutsilyong tumusok sa pusong single since birth ni Liza. Ngumiti siya sa mukha, pero sa puso niya, dumudugo na. MS, Bea. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Matagal nag-isip si Liza. Sinabi pa rin niya ang totoo kay MS, Bea Alonzo. Natigilan din si MS, Bea Alonzo ng isang segundo. Mukhang hindi maganda ang pagtatanong niya tungkol dito. Wala lang. Lumabas ka na. Nalungkot muna si Liza ng isang segundo. Pagkatapos ay biglang may naramdaman. May isang matapang na hula sa puso niya. MS, Bea. Gusto niyo po bang makipag-date kay Daniel?
Nagangat ng tingin si MS, Bea Alonzo. Diretsyong nanigas si Liza sa kinatatayuan niya. Matagal. Tumango si MS, Bea Alonzo. May opinyon ka ba? Sa isang iglap, para bang nabuhayan ng dugo si Liza. Kumikislap ang mga mata niya. Nagsimulang magsalita ng walang tigil. Nagbibigay ng payo, pero hindi gaanong nasiyahan si MS, Bea Alonzo sa lahat ng iyon. Seryosong nag-isip si Liza. Pagkatapos ay biglang may kumislap sa isip niya. MS, Bea, bakit hindi kayo pumunta sa amusement park? Kumunat ang noo ni MS, Bea Alonzo. Nagtatakang tumingin kay Liza. Talaga bang okay sa amusement park? Tumango si Liza tapos umiling. Maraming laro sa amusement park na pwede niyong laruin ng sabay. Para magkaroon ng physical contact. At gusto ng mga lalaki ang mga mas exciting na bagay. Di ba? Pero MS, Bea, hindi ko po masisigurado. Bakit hindi niyo po subukang alamin? Kinuha ni MS, Bea Alonzo ang telepono niya. Nagangat siya ng tingin. Nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya si Liza. Kinaway ni MS, Bea Alonzo ang kamay niya. Lumabas ka na.